Tuloy ang pagbangon. Tuloy ang buhay. Dito sa Leyte at katabing probinsya ng Samar, itinutuloy nila ito sa paraang alam nila. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Ilan sa ipinagpapasalamat ng mga taga-Barugo, Leyte ay ang kanilang mga ipinagmamalaking produkto tulad ng Roskas. Isang uri ito ng tinapay na masarap meriendahin at isawsaw sa kape. Nariyan din ang kanilang dekanyas at ang malinamnam na torta. Medyo lumamig na pero... Nay, kamusta po? Mabuti naman po. Mukhang babagay yata itong kape na to sa mga biskwit o yung mga delicacies na ino-offer nyo dito sa bakery nyo. Opo sir, talagang bagay yung kape sa sa product namin. Ano po yung pwede nyong i-share sa akin? Ito po sir, dikanya. Kanya? Masarap sa kape ito. Ito yung dikanya namin. Ano pong pinagkaiba to sa... Medyo may kunting asin yan. May konting asin? Okay. Ito yan, yung dikanya. Dikanya? Ayan, ito. Ito yung dikanya. Ito siya. Masarap sir yan sa kape. Bagay nga eh. Opo, bagay Hindi siya ganun katamis. Yung kape naman kasi kung minsan, para sa mga tao dito, gusto nila yung 3-in-1, medyo matamis na to. Sakto lang. Kung tutusin, simple lang ang kanilang ingredients. Pero ang simpleng recipe, malaki ang naitutulong sa kanilang kabuhayan. Nabalitaan namin na kayo po ay mga housewife. Yes, sir. Tapos noon, naisipan nyo na kaysa nasa bahay lang, at walang ginagawa, mas okay nang may gawin. Opo. Tama po ba? Opo. Tapos ito po yung naisipan nyo. How many years ago po? Ilang taon na po? Kasi ano na kami, mga 6 years na po kami. 6 years na po Pero dito, mga 5 years na kami. 5 years na po. 5 years, opo. Tapos mga gano'ng kadaming produkto po yung nagagawa nyo na? Marami na yung Marami na. oo. Kasi yung iba dito, bumibili yung mga balikbayan, dinadala sa ang ibang bansa. So, bukod pa dito, ano pa po yung pwede natin matikman? Yung torta, sir. Torta! Okay, torta. Wala akong... Parang torta ng Cebu? Ganun po ba yan o iba naman? Makaiba yung Cebu at saka yung torta namin dito. Masarap yung torta namin, sir. Ito po ba'y Oo, sir. binibig ba o dinidip fry din? Binibake yan. Binibake din? Opo, opo. Kamayin ko na, no? Ay, kamayin mo lang, sir. Masarap kasi yan. Masarap yung kinakamayin. Okay. Okay. Masarap din yan sa kape. Oo nga, iba nga. So, hindi ko kayo gumagamit ang lard. Yung iba kasi, gusto nila yung may lard. Yung Apo. iba kasi naman, hindi. Ako rin na hindi ko gusto ng may lard. Ito yung mas gusto ko parang mas gusto ko yun sa pakiramdam. Oo, yun kasi yung bawal na kasi ngayon yung yung taba. Sobrang taba. Yan, oo. Kaya yung iba gusto yung walang kuan lard. Okay, mga behero, hindi siya yung normal na torta galing Cebu. Cebu kasi, malalasahan mo talaga yung lard, yung oil. Ito, yung torta nila, isang malaking muffin. Ganun. Isang malaking muffin na sobrang bagay kasama ng kape. Mainit-init pa, ma'am. Freshly baked. Warm like apple pie. Pasok mo dun, no? Mainit-init pa. Bukod sa masarap nilang tinapay, isa pa sa pinagmamalaki ng Barugo ay si Ariel Quintana, na isang champion swimmer sa National Paralympics competition na ginanap noong March 2016. Ariel, kailan ka nagsimulang kailan ng hilig lumoy? Yung bata pa ako, yung
talagang marunong maglamig kasi yung mga kamag-anak ko, paano sa dagat. Tabing dagat lang Tabing kasi. dagat lang kami yung bahay namin. Yung sumasama po sa paglalambat, yung sa malayo. Dahil mangingisda yung pamilya. Mangingisda yung pamilya namin, yung habang panghanap buhay. Kung saan mo napag-aralan to? Yung freestyle? Dito lang sa sa amin. Yung pag naliliga ko, inaano ko lang, tinatry ko. Tinatry mo lang? Oo. So walang nagturo sa'yo? Walang coach yung nagturo sa'yo? Wala. Ipinanganak man na may kapansanan, hindi ito hinayaan ni Ariel na humadlang sa kanyang mga pangarap. Pagkakaroon ng diferensya sa isang leg mo or sa isang paa mo, yun ba yung nag-push sa'yo na parang parang mas na-challenge pa ako? Oo. Yung sinabi ko lang nga, kahit ganyan lang ako, gusto ko sana yung ganun, maglangoy na gusto kong umangat pa. Gusto mong bumilis pa? O yung bumilis pa, yung makakaya ko talaga. Sanay ka na sa kapinsanan mo. Ay, dahil parang normal na yan sa'yo. Parang normal lang ako. Kasi lumaki ka ng ganyan. Ganyan, oo. Hindi ko magkinakahiya yung sarili ko. Wala akong pagkalam sa ibang tao. Basta gusto ko lang mabuhay sa aking pamilya. Ano yung susunod para sa'yo? Ano yung gusto mong marating? Gusto mo ba bang sumabak pa sa ibang kompetisyon? Opo. Gusto ko pang sumama talaga yung ngayong 2019, meron daw Olympic. Gustong-gusto ko sana nga makalaro ko dun. So, Ariel, good luck. Sana makita kita sa sa darating na Olympics. Okay, thank you. Good luck. Isa sa mga napansin namin sa aming biyahe sa Leyte, partikular sa Barugo at Carigara, talagang mainit ang pagtanggap sa mga bisita. Tulad na lamang ng tinuluyan namin, ang Balay Constancia. Isa itong family rest house na ginawa ring boutique hotel. Hinainan nila kami ng masasarap na lutong bahay at kasama pa ang mga may-ari ng bahay habang kumakain kami. Pakiramdam namin ay naging bahagi kami ng kanilang pamilya sa isang gabing pagtuloy doon. Sa bayan ng Tanawan, Leyte, mainit din ang pagtanggap sa mga bisita kahit malamig ang hampas ng alon sa dalampasigan. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, makalipas ang 3 taon, muling nagkaroon ng skimboarding competition dito sa bayan na tinuguriang Skimboarding Capital of the Philippines. Hindi namin pwedeng bitawan ang Skimboarding Capital of the Philippines na hinahawakan ng Tanawan. Malaking epekto yung 3 years na hindi nagkaroon ng national skimboarding dito kasi parang hindi na naging active yung mga kabataan, tapos parang nandun na sila sa ibang, parang nandun na sila sa mga computers, ganyan, tapos kapabayaan na yung skimboarding. Itong national, hindi lang siyang ordinary na competition kasi nag-ano rin kami ng free skim clinic, beach cleanup, and tree planting. Naging bukas ang kompetisyon sa lahat ng skimboarders. Katunayan, isa sa mga nag-organisa dito ay isang dayuhan. I'm Frederica from Denmark. I'm 20 years old. I came here to volunteer, but now I'm not working anymore, just surfing. Isang project volunteer si Federica mula sa Denmark. At dahil tapos na ang kanilang proyekto, nanatili pa rin siya sa Leyte dahil sa mga kaibigan niyang waray. Katunayan ay natuto na rin siya ng ilang mga salitang waray. Waray ako dictionary. I'm always asking my friends, ano meaning, ano yan na, aga paano, mo pa naga natanan. Kakaibang sayraw ang dulot ng pagbabalik ng skimboarding competition sa Leyte matapos managasa ang bagyong Yolanda noong 2013. Happiness, like last night, there's a lot of people here, everybody's enjoying. I also been seeing for the last month, people practicing every day like that, really excited for the competition, people coming from different places in the Philippines to be here together and compete and skim, but also like
bonding, have a good time with each other. Mopay bisan mauram baka di din ni mopay pakita mga professional skimboarders. Kung sa Tanawan, Leyte, sa tabing dagat nila ginagawa ang nagbibigay saya sa kanila. Sa katabing probinsya naman ng Pasay, Samar, sa kuweba ginagawa ang nakapagbibigay hanap buhay sa kanila. Dito sa kuweba ng Suob, gumagawa ng mga banig ang ilang kababaihan para event sa kabayanan. Matagal na, ilang taon na po? Dito? Opo. Dito sa Basyaw? Dito po, opo. Patagal na. Parang mga bata pa kami. Bakit niyo po naisipan na dito gumawa? Kasi malamig dito eh. Malamig. Malamig dito. Pero dito ko kayo nakatira o dito lang mo kayo gumagawa ng ano? Naghahabi? Dito kami gumagawa ng banig. Ng banig. Pero doon kami sa aming barangay dito. Umuwi lang kami paghapon. So banig po yung ginagawa niyo, iba't ibang kulay. Gaano kahaba po yung banig na yan? 2 metro. 2 metro. Nga naman na dito sila magtatrabaho dahil may init-init sa labas pero dito sa loob, malamig. Kung titingnan, tila isang magandang eskultura o fasad lamang ng isang barko ito, di ba mga biyero? Pero ito ay isang aktwal na barko, ang commercial vessel na MV Eva Jocelyn. Noong 2013, tinangay ito ng bagyong Yolanda mula sa dagat at isinadsad dito sa Tacloban City. Ngayon, isa nitong paalala ng trahedya at muling pagbangon ng mga bayang nasalanta ng Super Typhoon. Sa ibang bahagi naman ng Tacloban City, isa ring masasabing monumento ang nananatiling nakatayo kahit dinaanan ng bagyo. Ito ang Santo Niño Shrine, isa sa 29 na rest houses na ipinatayo ng dating Pangulong Marcos para kay former First Lady Imelda Marcos. Makikita rito ang naglalakihang paintings, chandeliers, furniture, maluluwag na kwarto at mga naglalakihang banyo. Hanggang ngayon ay makikita pa rin dito ang karangyaan ng pamumuhay ng kanilang pamilya noon. Sa iba't ibang parte ng Tacloban City, may kani-kanilang paraan ng pagbangon at pagtulong ng mga mamamayan. Ang munting shop na to, gumagawa ng costumes, souvenirs, at nakatutulong sa pagpapaganda ng mga beauty pageants at ceremonies ang kanilang mga gawa. Malaking tulong din sa mga out of school. Dito sa shop, mga 6 people lang dito, pero yung on-call ko is almost 30. At saka mayroon din akong mga nanay sa iba't ibang barangay na nagtutuhog ng mga beads para sa pang-accessory sa mga gowns, sa mga lei. So yun, marami akong on-call at saka kung mayroong bulk ng orders, mga nanay yung gumagawa ko. Dito naman sa Patio Victoria, isang paborito raw at specialty nila ang seafood paella. Sa tulong daw ng katakam-takam na putahing ito, napapalitan ng mapait na alaala na nagmula sa daluyong noon. Dahil napapalibutan ng dagat,
Huwag na huwag aalis sa Tacloban City nang hindi pa nakakatikim ng sariwat bagong huling lamang dagat. May ilang seafood paluto restaurants dito sa Tacloban na 15 minutes lamang ang layo mula sa airport, tulad ng Yolanda Restaurant. Hindi pinangalan ng restaurant sa Baguio. Ang pangalan talaga ng may-ari ay Yolanda. Champion ang kanilang inihaw na giant pusit, kinilaw na blue marlin, at iba pa. No more words to describe this fresh bounty from the sea. So, kain na lang. Pero alam din naman natin na bukod sa malinamnam na lamang dagat, panalo rin ang lechon dito sa Tacloban. Isa ang lechon ni Timo Romano sa mga matagal na naglelechon sa lugar. Kasalanta rin sila ng bagyo kaya't pilit din bumangon at nagpatuloy ng kanilang negosyo. Ang kanilang secret weapon sa pagpapapula ng balat ng lechon? Aba, malalaman nyo. Nilagyan na ni Kuya ng kanilang herbs and spices. Yes. As they roast the pig, yung herbs and spices kasi dumidikit yan dito. Tapos from the inside, nagsispread yan sa loob. Palabas. Kaya ako, ang paborito ko talagang parte ng lechon, yung ribs. Dahil para sa akin yun yung pinakamalasa. Nilalagyan natin ngayon ng para pumula instead of toyo. Basta matamis, pupula ang lechon. Ito mga to, made to order na to, sir. Yes po. Mga ilang oras bago maluto? Usually, ang pag-regrilled namin, 1.5 hour. Pero pag malaki na siya, 2 hours yan. Tradisyonal pa rin ang kanilang paglilitsyon at hindi gumagamit ng dimakinang pang-ikot. Kaya ayoko magmakina kasi para naman makatulong sa mga tao. Kasi in every pig, meron silang porsyento. Ano pong pinagkaiba sa lechon nyo? Sa tingin nyo? Ang sa amin, ang timo, lutong-luto. Lutong-luto? Yes. Kaya yung ingredients niya, parang sumisip-sip doon sa meat. Kaya pag kinain mo siya, hindi mo na kailangan ng sauce. Ang kailangan mo lang, suka. Suka. Yan naman ang tradition namin dito. Ang sauce namin, suka. With garlic. With garlic? Yes. So yung sauce na dinidip mo using their Tacloban na lechon nga, hindi your usual lechon sauce. Sila ay gumagamit ng suka na may bawang at sili. At hindi ganin, kundi gabi. Pwede na ako mag-hangout dito. Ang Hermano Mayor ang siyang punong abala sa piyesta ng bayan. Bukas ang kanyang bahay sa lahat ng bisita na nais makisaya sa kanila. Matapos maghapunan ng karamihan, oras na para sa pinaka-inaabangan float parade. Halos 100 nagagandahang float ang inaabangan ng daan-daang mamamayan at bisita ng Barugo. At full force ang grupo ng senior citizens. Isang simpleng bayan ng Barugo sa probinsya ng Leyte. Mula Tacloban City, mararating ito sa loob ng humigit kumulang 1.5 oras. Isa ito sa mga tahimik na bayan na hindi masyadong dinarayo ng mga turista. Ngunit may likas na panghalina. Ngayon, masasampulan natin ang ilang pagkain na kakaiba rito sa Barugo. Medyo marami tayong ulam ngayon dahil actually nakikisali lang tayo, no? Hindi naman. Nakaset up in place.
may event mamayang gabi. But this is your usual Sutukil restaurant. Your usual seafood, grilled, squid, meron kang isda. Pero meron tayong dalawang kakaibang dishes na i-feature today. Yung isa ay ginataang manok, pero ang tawag nila dito ay hinatukan. Ang hinatukang manok ang barugo version ng classic na ginataang manok. Pero mas malapit ito sa pinaghalong lasa ng tinola at gintaan. At ang kicker, inihahalo na sa gata ang dugo ng manok para mas lumapot ang sabaw at lalong sumarap. At ito, pasok na naman ito sa ating mga one of the exotic foods na kakainin natin dito sa show. Ito yung tinatawag nilang sasing na pag ginagano, pag umagalaw. Bakit? Galing ito sa dagat. Medyo mataba-taba pa yan pag huli nila. Tapos nun yung dugo na yan, yung dugo nila, nilalagay nila, siniset aside nila. Ang sasing ay kadalasang kinakain na hilaw at ang sausawan nito, pinaghalong dugo ng sasing at kalamansi. Hindi pa ito luto Why eat this when you can eat chicken? Malutong. Very crunchy. Wala siya masyadong lasa pero dahil nga hinuluan ng kalamansi. Nakakatulong. Medyo pwede mo siyang i-compare sa squid na hindi pa gaano luto. Dahil mahirap siya chew. Lovely. Back to normal programming. Mahigit 30 minuto mula sa bayan ng Barugo, Leyte, mapapadaan kayo sa isang bayan na maraming nakasabit na mga patalim. May mahahaba, may maliliit, pero matatalim at matatalas. Kapag narinig nyo na ang taginting ng mga pinupukpok na bakal, alam nyo na. Welcome to Carigara, Leyte. Kamusta po kayo? Okay naman po? Buti. Pwede pa. Pwede pa. Pwede pa. Pero hindi na pwede magpanday. Father ko. Opo. Panday din. Panday. Ayun. Siya nagtuturo sa amin. Ito na po yung naging trabaho nyo. Ito. Hanggang tumanda na po kayo. Ang common term ng mga taga rito para sa kanilang mga ginagawang itak, bolo, kutsilyo o patalim ay sundang. Pero ang pinakakilala nilang patalim na gawang karigara ay ang tinatawag na sansibar. Kumbaga, sa Batangas ang balisong, sa Carigara ang sansibar. Isa si Lolo Emiliano sa mga nagpapatuloy ng industriya ng pagpapanday. Naminana pa niya sa kanyang mga ninuno. Ito ang madaling maging pera. Makakabili kang kagad ng pagkain. Dahil marami po bumibili ng ginto. Oo. Dahil ang mga ganitong sundang. Opo, kayo lang po gumagawa ng maganda. Maganda. Dito po sa bayan nyo, Carigara, ano po yung pinanggagamitan niyan? Saan po? Ito, pangharas, pagtao. Pagtao? Nakapatay na po kayo? Wala pa. Wala pa. Sa awa ng Diyos? Wala pa. Sa awa ng Diyos, wala pa. Wala pa. Isa ang industriya ng pagpapanday sa Carigara na tumulong sa muling pagbangon ng rehiyon matapos itong tamaan ng Bagyong Yolanda. Dito kasi ginagawa ang mga matitibay na sundang na ginamit sa mga clearing at search and rescue operations matapos ang delubyo. Damo din. So parang pang all around po ito, tatay? Ha? Pang all around? Kahit saan? Wala lang po din, gamitin yan. Dahil ang tao dito, ang hinahanap, ang nangyari nito dahil mga tinted dito. Ano po? Tinted. Tempered! Apo, tempered steel. Pag sinabi niyo pong tempered, so ano po ba yun? Mas matibay? Mas O pag matibay. matibay. Palagay natin sa katulad nito, gano'ng katagal po? Gumagawa na kami ng mga 8 ganyan. 8. Mga ilang oras niyo pong ginagawa to? Ilang araw?
Isang araw yan. Isang araw po. Tradisyonal pa rin ang paggawa ng mga sundang sa Karigara. Mula sa pagpapanday ng bakal, pagpapatalas ito, pagpapatigas o tempering, at paggawa ng hawakan na yari naman sa sungay ng kalabaw. So, ito po yung mga lumang design. Ito po ay Pangkahoy lang yan. Pangkahoy lang po. Yung titiak. Chopping. ito po, sa inyo po pinagagamitan. Pangtabas ng Sa inyo po ginagamit. Pang isda. yung karne. Pang karne. Ay, dito. Ang kung medyo taong nakakadal nito na medyo may itang ulo, Opo. yan. Relax lang tayo, tatay. No? Tama. Relax lang. Toothpick na lang yung pinapanday mo, toothpick. Isa lamang ang sansibar o mga sundang ng Karigara sa mga bagay na maaari mong iuwi mula sa bahay na to. Isama mo na rin dyan ang masarap nilang pastillas. Pero ang gawaan ng pastillas na to, kakaiba dahil bahay rin ito ng mga balin sa sayaw. Hello po. Sa taas po ba? Taas nga. Hi, good morning Good po. morning po. Ako po si Drew. I'm Lomen. Hi, Nanay Lumen. Balita namin, kayo po'y gumagawa ng masarap na pastillas. Talaga? Tama po ba? Oo, nabalitaan po namin. Nakakuha kami ng sulat na parang, ito yung kailangan nyo puntahan. Bahay na may mga balin sa sayaw daw. Talaga? Opo. Yun ang sabi nila. Yun sabi nila. Yun Pero ang sabi kailangan nila. po natin ma-validate yun ngayon. Mamaya pa nyo matitik. Mamaya pa yun. Pastillas. Okay, no mamaya. problem, ma'am. Tagal na matagal na yan. Mga ilang taon na Kasi po? itong lalaki nito na malaki, yung ang eldest ko, maliit pa sila, mga elementary pa Nandyan lang na po sila. yung mga yan. Nandito na yung mga ano yan. Tapos, noon, nagbakasyon kami doon sa Camotes. Pag uwi namin, yung inano ko dito na aming katulong, kinuha nila. Katapos, sabi nila, kinuha namin kasi madumi sa sahig. Opo. Oo. So, yun Nang na- kinuha nila, Opo. kalong silang dumami. Dumami lang po Parang sila. ayaw sila talaga umalis. So, ano pong ginagawa nyo sa kanila? Diyan lang. Nandyan lang talaga sila. Diyan lang sila, katapos nagkataon na mayroon na ditong nagpunta na gusto nilang bilhin. Sabi ko, talaga, hindi ko talaga alam na. Dahil ano po, ganun. siguro dahil dun sa nest nila, ma'am, no? Opo, Kung yun. ginagawa po ng Oo. soup. Nagulat nga ako, kasi sabi ko sa kanila, bakit nalaman nyo na mayroon ditong ganun? Kasi early morning, naglalabasan sila. Yun, nakita nila na mayroon dito. Bakit daw? Bull houses, ito lang ang mayroon. Ang daming bahay dito na dito lang sila nagkagusto. Naisipan nyo bang isama yung nest doon sa pastillas na ginagawa nyo? Hindi naman. Di ba? Or yung dumi, Hindi baka naman. may konting lasa, para may konting sipa. Hindi Hindi naman po. naman. Sa tingin nyo, gano'ng kadami pong mga balin sa sayaw nandyan ngayon? Marami. Kasi paggabi, ayan, puno yan. Maitim na maitim yan dyan at saka dito. Ito iniwan nila kasi hindi na maraming So, hahayaan nyo na lang pong dumami din yan, ma'am. Parang ganun. Parang ganun nga, no? Parang ganun. Kasi ayaw talaga si umalis. Nang magyulanda, na ubos yung namin, yung bubong. Ganunin dyan talaga sila. Ha? Ayaw sila umalis. Pero nakakaawa din yung birds. Opo. Kasi sila, basa na basa. Ito po yung fresh Carabao's milk from Balin sa sayaw. Hindi, Ay, from Carabao's milk. Carabao's milk. Okay. From different barangays. Ito hinahatid sa amin. Early morning. Early morning po yan. Early morning. Araw-araw yan, ma'am. Araw-araw. Okay. Hello, So, bukod Amy. po sa gatas ng kalabaw, ano po yung hinahalo po dyan? White sugar. White sugar. White sugar and fresh Carabao's milk. Yun na po yun. ang pinakamasarap na pastilla. Tapos, gano'ng katagal po nila niluluto? 3 hours. 3 hours lang, pag ganyan-ganyan lang. Opo.
Simple lang naman daw ang paggawa ng pastillas, di ba? Paghalu-haluin lang ang sariwang gatas ng kalabaw at asukal sa ibabaw ng apoy at voila! Pastillas na! Pero meron talagang kakaibang magic ang pastillas na ginawa sa traditional na paraan. So, nilalatag nyo lang po talaga dito sa wooden table nyo? Opo. Yun. So, makakailan ho kayo niyan? 700. Ganyan. Tapos, magkano po benta nyo? Kada pack? 270 per 100. 270 for 100 270 per pieces. 100 pieces. Quality control lang naman, ma'am. Kasi walang quality control. Ayoko, patay. Sarap. Lasang ano? Kasi masarap Lasang balin ito. sa sayaw. Masarap ito kasi ano ito, gatas ng dalaga. Talaga. Ang Gatas ng dalaga? Yun, talaga. Dalagang kalabaw. Ah, okay. Ang probinsya ng Leyte at Samar na nga marahil ang pinakanasalanta ng Bagyong Yolanda noong 2013. At sa loob ng 3 taon, unti-unti at pilit na bumabangon ng mga taga rito gamit ang kanilang mga natatanging kakayahan at kaalaman upang tumulong sa kanilang mga kababayan para magkaroon ng kabuhayan. Para tumamis muli ang kanilang mga ngiti at magpasalamat na kahit papaano, tuloy pa rin ang buhay.